Atang ito, tadhana ko na. Makukuha mo ang aking mana. Mahal kong asawa. Gising ka na. Saan ito? Anak, tulungan mo akong tumayo. Gising ka na. Mabuti na lang, gising ka na. Gising na ako. Muling nabuhay na ako. Nakuha ko ang dragon mana po. Noong nakaraan, mahina ako. Nakaw na lahat ng isda ko. Kaya namatay siya dahil walang panggamot. Muling panganak. Nakuha ko pa ang dragon legacy. Siguradong babaguhin ko ito. Hindi ko alam ang totoong mana. Tutulong sa akin. Ano ang nangyayari? Nakakakita ako ng isda. Maaari nitong sukatin ang isda dahil sa espesyal na kakayahang ito. Mas madali akong kumita ng pera. May kakayahang makita sa loob. Aasawa ko. Anong sinasabi mo? Wala lang. Okay lang ako ngayon po. Pasensya na. Ay, lumala ang sakit. Ihatid mo siya. Magbebenta ako seafood para nanay. Sige. Kaya huwag ka nang mag-alala. Maayos si nanay. Nay, tara na. Ano ba ang nangyayari? Wala namang mahal dito sa tubig. Ano ito? Talakito. Hoy, talakito. Ang daming talakito. Marami ito para sa bahay. Ito ang lapu-lapu. Yayaman na ako nito. Sige nga. Pagbebenta ng mga Isda. sariwang malalaking isda. Maliliit na isda? Hindi sariwa? Libre na po. Nagbebenta ng isda. Magkano ang isda? Yung talakito, 150 kada kilo. Mga isda at hipon, 5 piso kilo. Kung marami kang bibilhin, mga munting regalo. Mahal, pero maganda isda mo. Bigyan mo ako ng isa. Ay, sige po. Ito na. Binata. Hoy, ang isda mo. Bigyan mo rin ako isa. Sige po. Hoy, boss. Bigyan mo ako. Naway maging masagana ang iyong negosyo. Wala na ang isda ngayon. Sayang naman. Luto na ang isda. Talagang ubos na ang mga apahap pero mayroon pa tayong isdang daga. Maaari mo itong tingnan. Isdang daga? Ang ganda. Ang hitsura. Wow, gandang isdang daga. Tama nga. Pero kaibigan, mahalaga talaga ang isdang daga. Pero ang presyo mo, masyado ba itong mahal ng kaunti? Nakikita ko lang ang isda. Hindi mo sinabi ang halaga. Baka 10 onsa pilak lang po. Masyado ko talagang itinaas. Tindero Lee, ikaw ay eksperto dito. Ang presyo ng isdang daga. Mas alam mo yan. Kung hindi dahil sa inako, mabibili mo ba? Ang ganito kagandang grouper? Oo. Ako ang nagkamali. Heto ang 10 tael na pilak. Kukunin ko itong grouper. Sandali lang. May Arili. Lumalaki ka dahil bata ito. Gusto kong makuha ang kanyang isda. Hindi ka naman marangala. Binata. Mag-aalok ako ng 15 tael. May arihi. Tingnan ang bulwagan. Ang top restaurant sa Lianjiang po. Dapat may ayos tayo. Kayamanan sa pinakamataas na alok. Si Lee ng Juxiang Residence. Ay hindi pala alam yan. 18 tael. 20 tael. Ay naku. Sagana ka. Hemp. Hoy binata. Wow, ang galing ng isda mo. Pero dito sa pamilihan, mababa lang ang presyo nito. Ako si Hilian Fu. Siya ang may-ari ng Guan Hai. Kung may isdang ganito ka pa, ihatid niyo sa VC Building. Kung de kalidad, tinatanggap ko lahat ng iyon. Maraming salamat po, Tinderohi. Kapag may ganito akong isda po, siguradong ihahatid kita agad. Ito ay 20 tael ng pilak. Itong isdang mouse grouper ay akin na ngayon. Maraming salamat po, Tinderohi. Regalo sa'yo itong planggana. Maraming salamat po. Ang sakit ng aking ina. May pag-asa na. Ina. Gising ka na. Ina, kumusta ang pakiramdam mo? Maayos lang ako. Yinhua. Ihanda ang lugaw. Sige. Ina, talagang maayos ka lang?
Huwag kang mag-alala, Zolanlan. Ina, kain ka na po. Lugaw na may karne at bigas. Saan niyo nakuha lugaw? Chenyo, may plano ka ba? Yan na. Huwag kang mag-alala po. Maganda ang swerte ko. Nakahuli ako ng isang pugapo. Ang may-ari ng Guanghai Lu. Nagbayad siya ng 20 tael. Inay. Halika. Kain ka na agad. Hindi na gutom si inay. Hindi pa ba kayo kumakain? Kain na kayo. Inay, kumain ka na lang. Kumikita na ang anak mo ngayon. Tayo na lang. Lahat ng pagkain ay sapat. O sige. Naniniwala ako sa iyo. Oh. Nabigo na naman. Aba naku! Ay, mahal ko. Kumusta na si nanay? Kumain na po. Natulog na siya. Salamat sa gamot mo, mahal. Mas payapa na ngayon. Ay, mahal ko. Ano? Ano ito? Ito ay lambat para sa alimango. Tianyu. Dumating na si Tio. Ay, Tio, dala ko gulay para sa inyo. Tio, masyado na kayong nagabala. Walang anuman, walang abala. Ay, narinig ko. May sakit ang nanay mo. Gumagaling na ba siya? Umiinom ng gamot. Natulog na siya. Bukas gagaling na. Sige. Okay na ako. Ay, sandali Ano lang, Tio. iyon? Nitong mga nakaraang araw, salamat, ikaw at si Tiahi. Kunin mo ang karne. Ay, hindi na. Ipaubaya na lang sa nanay mo. Tio, hindi mo ito kinain ng libre. May tulong po ako para sa iyo. Ano po iyon? Sinasabi ng lahat na pinakamahusay ka. Gusto kitang iguhit ng plano. Gawin mo po akong alimango trap. Sige, walang problema. Sige, akin na. Tingnan ninyo po ito. Oh, ito lang pala. Ipaubaya mo na sa akin. Sige po. Tio, dito na tayo. Sige. Ay naku. Ang laki ng alimango na ito. Hoy, hoy. Ay. Hindi, Tianyu. Ang galing mo naman. Puno na ang dalawa nating basket. Ay naku. Sabihin mo ang totoo kay Tio. May sikreto ka ba sa akin? May sikreto ka ba sa Tio? Wala po akong anumang sikreto, Tio. Swerte lang talaga. Pasensya na po, Tio. Hindi mo kayang matutunan ito. Napakarami ng alimango dito. Hindi na kaya gamitin ang clip. Kailangan na natin gamitin ito. Gumawa ka ng lambat ng alimango. Paano ba ito gamitin? Dito mo lang ilagay. Napakadali naman ng paraang ito. Tapos na agad? Oo nga. Hindi pala. Ilagay mo dito ang malaking lambat. Tapos yung mga alimango mismo, pupasok na sa loob ng lambat. Makakahuli ba tayo nito? Bukas kunin lambat. Malalaman mo na agad. Ang alimango ay hindi na sariwa. Kunin natin to. Ibenta sa Guanghai Lu. Tara. Hoy. Teka lang. Hintayin mo naman ako. Batang kaibigan. Mula ka sa fishing village? Ito'y seafood mo po. Napakataas ng kalidad. Yung mga alimango na ito, sobrang laki ng sukat. Napuno ng dilaw at taba. Ang hirap maghanap ngayon po. Nakakalungkot lang. Malayo kayo. Malayo talaga ang lianjiang namin. Wala nang supply sa loob ng... Gusto mo akong maging tagapagtustos ninyo sa Guanghai Lu. Gusto mo ako ang maging tagapagtustos ninyo sa Guanghai Lu. Oo, eksakto iyon ang gusto ko. Narinig ko kasi, hindi lang sa inyong mangingisda. Masarap ang laman ng alimango. Maganda rin ibang seafood po. Marami talaga. Napakarami niyan. Hindi na lumangoy sila pabalik. Uy. Kung bibilangin ko, panahon na para sa isdang tamban. Sa susunod na pagpunta mo rito, pakikuha ng ilang tambol. Sige, walang problema. Bilangin ang paninda. Kabuuan ay 2 onsa ng pilak. 750 na barya. Sige. Bibigyan kita ng 3 pilak. I-round up. Sige, may-ari. Ang pera. Sige na po. Paalam na po. Kapag may pera na, bumili ka ng regalo. Paalam na. Wow. Ganun ba? Siyempre, napakabango. May-ari ang nagsabi. Gintong Osmanthus. Napakabenta nito, kaunti na lang pagdating ko. Lahat na ito. Mahal. Napakabuti mo sa akin. Aba, sa totoo lang, ako, ina. Aray.
Kayong dalawang magkasintahan ang sweet. Anak, nakalimutan mo na si nanay? Hindi po ganon. Inay, may regalo ako para sa iyo. Hindi ba't palagi mong sinasabi, gusto mo ng suklay? Tingnan mo, gusto mo ba ito? Naku, ang bata mong ito. Gastos to, no? Ina, maliit na bagay lang ito. Basta narito ako. Gusto mo ba? Bibilhin ko agad para sa iyo. Dalhin ni Silverflower ang ina. Napakaganda ni Ina. Totoo talaga? O ina, hindi na ako pasaway ngayon. Kayo na lang magpahinga sa bahay. Ako na bahala sa pera. Mahal, ikaw, sobrang ako, abala. At Ina, gusto kitang tulungan. Pero pagdating sa pangingisda, hindi kami makatulong. Pero dito sa bahay, paghahabi, gawing kayang-kaya namin yan. Alin ang lugar ng malaking isda? Gusto ng guanhaylo ang isda? Oo. Tuwing taon sa bukana ng ilog, maraming yellow croaker ang bumabalik pero napakahirap hulihin nila. Kung talagang gusto mong hulihin sila, masyadong matagal doon. Tungkol dito, nakadating na sila. May karanasan sila. Tatawagin ko si Tito mamaya. Tayo'y sama. Oo nga pala. Hintay. Kung mahuli mo ang tamban, mag-iwan ka. Gawin natin fish maw po. Tinulungan ko tatay mo. Maraming botika ang nag-aagawan yan. Maganda yan. Hayaan na lang. Ito ang yellow croaker. Mahirap talagang hulihin. Gintong isda. Mas mahirap hulihin. Sa baryo natin, 20 taon na. Nakahuli tatay mo noon. Ikaw talaga. Sige na. Ina, ikaw talaga. Maghanda ka lang, okay lang, dadalhin ko ang isdang panggamot. Sige. Sige, pumunta ka na. Sige. Mag-ingat ka ha. Inay. Opo. Hala. Alimango. Alimasag. Aba, ito? May lambay pa. Uy, wow. May isa pang magandang kalapati. Tianyo, tingnan mo tayo. Lumago ka. Tingnan mo. Tio, sinabi ko na, hindi ako nagsinungaling. Tianyo, mahusay ka. Pero itong magandang bagay na ito, bakit hindi mo sinabi kina Urshu? Tio, noong pumanaw ang tatay ko, noong panahon na iyon, nahulog ako. Pero ngayong may sakit si inay, anuman ang mangyari, kailangan kong tumayo at alagaan ang tahanan. Diba? Mahusay ka. Tianyo, mayroon kang ganitong pag-iisip. Kampante na ako. Tianyu. Tita Quillian, bakit ka na parito? Maraming isda ngayon. Tingnan ko kayong dalawa. Yung lambat ay nandoon pa rin. Alam ko na wala kayong nakuha. Heto, dalhin mo itong isda pa uwi. May sakit ang nanay mo. Gawan mo sopas. Painumin siya. Tita Quillian, ikaw, huwag mong kainin lahat. Bata ka po. Kunin mo na. Sabi ang katawan mo. Ayusin mo na. Pwede pa ba iyon? Tita Quillian, nakarating na tayo sa seafood. Aba, alimango. Plano kong ibenta itong alimango. Kumuha ka ng ilang malalaking isda. Baka may maibibigay ako sa inyo. Aba, Tianyu, ganito ka? Magandang bagay ang ganito. mahirap si Tamban. Oo nga, Tianyu. Hindi naman ang pera sa dagat. Madali kitain. Laging may malaking isdang dagat kapag online. Dati pa tayong yumaman. Ay oo nga, Tianyu. Tingin ko, sapat na itong mga alimango natin. Mabuti naman ang intensyon ng lahat. Oo nga, yung malaking isda, wag na kaya nating ituloy. Tiyo pangalawa, maniwala ka sa akin. Sumunod ka sa akin. Tianyu, hindi pa ba tayo magsisimula? Huwag magmadali. Hayaan mo lang. Hindi naman ganoon kalayo. Gaano kalayo? Baba ka na. Lahat ng isda, lusot ka ba? Isda para sa'yo? Tita Quillian. Tapos ayaw mo pa. Tingnan mo lang ngayon. Wala na kahit isa, di ba? Ilang para kay Aling Sally. Tiyo, doon lang. Doon ka na. I-off mo na. Bilis! Hoy, sandali lang, sandali. Wala kahit bula ng tubig po. May isda ba? Oh, mayroon. Maraming malalaking isda sa ibaba. Malaki ang mawawala sa'yo. Wala ring ingay at patak. Talagang may dilaw na isda? Oo nga. Gusto mo lang magpanggap, di ba? Ay. May bagay. Tulong. Ay, Ay, nako. Ay, naku. Tianyu, ang galing mo.
Aling Quilan, maraming salamat sa isda mo kanina. Bibigyan kita ng isa mamaya. Aba, bibigyan mo talaga ako? Siyempre naman. Ang nanay ko, ayos na siya ngayon. Hindi na ako magiging tanga. Tanggapin mo na itong isda. Salamat sa iyong tulong mga kuya. Bawat isa kayo, isang piraso. Salamat po. Si Tian ay pinakamagaling. Utol, hindi mo ba sinabi ayaw mo? Hindi ko sinabi, po, Tio, yung mga isdang ito. Halos sapat na tayo. Umuwi na tayo po. Sige po. Tara na. Halina, kunin isda. Kapatid na Joe, isang isda ka ba talaga? At pati mga alimango na ito. Napakaganda ng kalidad nila. Aking yan, maswerte lang ako. Nakita ko isda, kaya ko silang lahat nahuli. Aba, wala pang isang araw, sabi ko. Nakuha mo na para sa akin. Napakaraming sariwang pagkaing dagat. Kamag-anak mo ba ang dragon? Hoy, katulong. Oh, dito na ako. Timbangin ang mga alimango at isda. Ikwentuhan natin si Kuya Zoe. Kapatid na Zoe, lubos kong pinapahalagahan ang iyong kakayahan. Ikaw ang supplier namin. Maraming salamat, Tinderohi. May produkto ako. Ihahatid ko. Walang problema. Hoy, kapatid Zoe, tingnan mo ang aking bahay. Ha. Aba, guanhailu mo na bago ang mga sangkap. Sariwa ang parlo. Hindi lang dito sa Lianjiang, kahit sa buong Tianhai Prefecture pa. Ang iyong pwesto sa Guanhailu, kahit sa buong Tianhai Prefecture pa. Pwesto mo sa Guanhailu. Totoo yan. Ang Lianjiang County na ito. Hindi na kasya Guanhailu. Para sabihin ko sa totoo, plano ko itong Guanhailu na itayo dito sa Tianhai Prefecture. Darami pang probinsya sa hinaharap. Kailangan ng mas magandang kalidad. Mas magandang seafood. Ang bagay na ito. Kailangan ko ng tulong mo, Joe. Walang problema, may arihi. Ang bagay na ito. Ako na ang bahala nito. Puffed. Nakita agad. Bata, kaya mo. Kuya, tapos na ba? Timbang na 157 Sige. po. Oh, hero. Kuya Zoe, ang pera mo. Tindero, fan. Paalam na. Hihintayin ko ang iyong mga pagkaing dagat. Hey. Tingnan mo po. Ito ang susong dagat ko. Wow, laking suso. Hindi ko nakita. Saan mo nahanap ito? Nanghukay ako sa dalampasigan. Sa dalampasigan. Nakita mo ba yung parang bituin? Sabi nila, bituin ng dagat po. Pag next time, dadala na kita, okay lang? Dalhin mo ha. Inilagay ko ito sa mesa. Pero, mas maganda ka kaysa sa isda. Uy, ay, Aling Quilon. tamang-tama ang pagdating mo. Dala ko seafood para sa inyo. Bakit ka nakauwi ng maaga ngayon? Umuulan ngayon. Naalala ko ang bagyong ito noon. At nagdulot ng high tide. Maraming namatay, maraming isda sa dagat noon. Liligtas ako sa kanila. Tita Quillian, tidal wave coming, warn villagers. Tataas ang tubig? Hindi mukhang tataas ang tubig di ba? Oo nga naman. Hindi ngayon unang araw ng buwan. Kakatapos lang ng tubig noong 15. Paano tataas ang tubig, di ba? Nakakita ako ng agos sa dagat. Naku, Uy, saan pupunta? hahanapin ko ang mga taga-baryo. Sumama ako. Labas delikado, manatili sa bahay. Hindi pwede. Sama na ako sa'yo. Sundan mo ako. Ano? Kayo talaga. Manatili ka na lang dito ha. Uy! Mag-ingat kayo ha. Mahal ko, lumalakas ang tubig. Malulunod ba tayo rito? Wala problema. Nandito lang ako. Bato-bato, sapat na taas. Hindi aabutan ng high tide. Buti na lang pinauwi mo ngayon. Kung hindi, laki ng alon na ito. Ilang tao siguro ang mamamatay? Octopus presyo 60,080 kada kilo. Mahal ko. Saan pupunta? Napakadelikado nito. Nakita ko kasi maraming pompano doon po. Napakagandang huli niyan. Mabenta sa restaurant. Isdang pompano. Asa na ang isda sa tubig? Nagsisimula ng humupa ang tubig. Nababadya ang pampano. Bumaba na tayo para maunahan. Ligtas hindi. Nadismaya si Silverflower. Maghintay tayo ng low tide muna. Sige, kapag humupa na ang tubig, pupunta na ako doon.
Mahal? Tingnan mo, may mga pompano doon. May pampano? Sila ay pompano. Ubos na tubig. Tahimik na. Itabi na natin ang pompano. Umuwi na tayo. O sige, tara. Uy. Halika. Biyayaan ng Diyos ng araw. Pagpalain sina Yinhua at Tianyu. Siguradong makakabalik sila. Ay, Quillian. Huwag kang mag-alala. Huwag kang magmadali. Siguradong makakabalik sila. Mag-alala. Nakabalik na ba sila? Hindi pa. Lakas ng alon. Masyadong mabilis po. Napakahirap nilang makabalik. Quillian, pakinggan siya. Sige na, sige na. Ano bang sinasabi mo? Lolo Lee, swerte ng dalawang bata. Siguradong babalik sila. Huwag lang tayo. Makakabalik sila. Huwag mag-alala. Huwag maniwala. Uy, teka. Tingnan ninyo. Hindi ba sila Tianyu at Yinhua? Siya ba sina Tianyu at Yinhua? Aba, dumating na. Umuwi na si Tianyu. Umuwi na. Inay, umuwi na kami. Ay naku, ayos ka lang ba? Ayos lang? Inay. Tianyu, salamat sa lahat. Ito ang ating huli ngayong araw. Kunin mo na ito. Ay, hindi na kailangan. Habang baha. Maraming isda. Oh, tingnan mo. Ayos lang ako. Kunin mo na. Ay Tianyu, isipin mo kung wala ka ngayong araw, makakabalik pa ba silang buhay? Ang mga isda ay hindi mahal. Kunin mo na talaga. Tama yan, Tianyu. Tanggapin mo na ito. Kung hindi ka sumigaw kanina, mamamatay kaming lahat sa dagat. Wala lang itong mga huli natin. Oo, ikaw ang aming tagapagligtas. Marami tayong nahuling isda ngayon. Hindi mo kami gusto. Maliit lamang na isda. Sige, susunod na lang ako. Tatanggapin ko na ang mga seafood. Salamat. Hindi maganda. Pagkatapos ng alon, may ulan. Umuwi na tayo agad. Uwi na tayo. Bilisan, bilisan. Uuwi na rin ako muna. Mag-ayos na kayo. Aalis na ako, aalis na. Huwang Hua Jiao. Ang ating Jiao, nalalanta pa. Aba, malapit nang matapos. Tumulo ang ulan. Lahat sira. Lahat nasayang. Ina, huwag ka nang magalit. Kasalanan ko lang. Pasensya na. Nagmamadali ako kanina. Nakalimutan ang Ayos pandikit. lang yon, walang problema. Ginang, Yinhua, may pag-asa pa. Tianyu, hindi ka nagpasunod. Magandang isda. Ano namang magagawa mo? Nang dati, nakasalubong. Ganitong panahon. Pinapanood lang niya ito. Na masisira ng walang magawa. Nanay, tandaan ko ang drying method. Pero natuyo na ang mau. Bawas na. Pero wala na bang ibang paraan? Oo. Yinghua, ikaw naman, kunin to yung basahan, punasan malinis. Inay, humanap ka ng uling durugin. Pagkatapos, itong mau na pinunasan natin, ilagay sa salaan. Gumawa ng takip gamit ang kabibe. Oh, sige. Halos tapos na ito. Patuyuin mo. Medyo okay na tong lupo. Isil gamit ang asin. Halos tapos na ang lahat. Sige, susunod ako sa'yo. Ano ito? Hey, kapag umuulan, bahay tumutulo. Hindi ka baguhan. Po, Hindi ba kaya? hindi na ayos. Nakita ng tatay mo iyon. Hindi na ayos. Lipat na tayo sa bagong bahay. Pagkatapos niyon, umalis tatay. Nagkasakit ulit ako. Kaya hanggang ngayon, naantala na. Mukhang magsikap tayo kumita. Bahay na malaki. Asawa ko. Nakita ko. Patay na. Hindi na pwede itong isda. Kayo, bilisan ninyo. Patuyuin ang pandikit. Gusto kong humiram ng cart. Sige, mag-ingat ka ha. Sige na, aalis na ako. Kapatid na Zoe, nakita ko na pompano mo. Maganda talaga ang kalidad nito. Pero ngayon, maulap at umuulan na. Medyo hindi na sariwa ito po. Hindi ako makukulit. Bawas kilo. Ng 2 sentimo. Ano sa tingin mo? Sige po. Sundin si He. Sa gitna nito, may ilang maliit na pagkakamali po. Tindero He, may dala akong dried fish mo. Pakipatingin po kayo. Binibilang ko ang mga araw. Hindi pwede isan-dry ito. Uy pare, masyadong maitim ang kulay mo. At saka matigas ang laman, kulang sa araw. Ganito kalakal, masyadong mababa ang presyo. At tama si Tindero He. Malakas ang ulan, nabasa itong dilaw na paminta. Maaari kong isave ito. Swerte na lang talaga ako. Sige, maghintay ka sandali. Sinuri ng kasama. Ibibigay ko na ang pera. Pare Zoe, may trabaho ako. Gusto mo bang kumita ng malaki? Anong trabaho? Gusto mo bang kumita ng malaki? Tamang-tama lang, 2. Wow, galing. Akong mahal. Nabalitaan mo na ba? Jing Qianmin. Si Jing Qianmin, ginto sa tubig siya. Isang pilak. Tindero He. Hindi mo pa ba gusto itong Jing Qianmin? Ngunit Jing Qianmin ay napakamahal po. Kakaiba ang galaw. Masyadong pabago-bago. Napakahirap hanapin. Medyo mahirap hanapin. Oh,
Ganun nga ang ina ni Gobernador Huang dito. Nagkaroon siya ng kakaibang sakit. Gamitin ang isda bilang gamot. Sabi ng manggagamot, kung walang isda, malamang hindi aabot ng 5 araw. Alam mo rin naman, si Money ay napakabangis, maliwanag na nawala. Kaya sabi ng gobernador, kung makahuli tayo nito, Gantimpala, Pilak, gusto ko yan. Una, nahuli mo ang pugapo. Nahuli na ang daming isda. Si Money Man ay tiyak na, ikaw lang, libong tayo ng Pilak. Sapat na para sa malaking mansion. May kakayahang makakita ako. Hindi madali hulihin si Jing Chanmin. Kapatid na Zhou, diretsuin ko na ang sasabihin ko. Ang bagong dating na gobernador, siya ay opisyal mula sa Beijing. Pangako niya sa akin, kung mahanap ko lang siya. Palawakin niya, pwedeng makarating sa Beijing. Kung mahanap mo ang pera, ang 1,000 pilak na ito, libre ako. Lahat ay sa'yo, bibigyan pa kita ng 220 at isa pang 220. Aba, tindero he, wala nang sasabihin. Kami, close tayo. Ako na bahala nito po. Kapatid, Guan Hailu's future po ay lubos na nakasalalay sa iyo. Ngunit tindero he, Jin Chen Min, walang tiyak na pinupuntahan. Saan ko ba ito hahanapin? Kapatid Joe, huwag kang mag-alala. Nauna na akong nagtanong para sa iyo. Noong nakaraang araw, may matandang mangingista nakakita ng gintong isda malapit. Napakalakas po. Jin Chen Min ay isda. Maraming bato sa tabing dagat. Mabilis na agos. Lakas ng loob mo ba? Hoy, May clue, okay na. Huwag kang mag-alala. Hanapin si Chen Min. Hindi ako mahuhuli sa gamot. Sige, mahuli mo si Jin Chen Min. Kuya, tupat mo to po na kompleto na ang pag-account ng paninda. 8.76 kilo po. 99.6 tail ng fish maw. Sige. Gawin na lang nating buong halaga. Ito, 120 na pera po. Si He Zhangui, aalis na muna ako. Salamat, kapatid. ako, Ikaw. Isdang Jing Qianmin, gusto mong manguha ng pera. Opo, tita, sabi mo ba, pwede kong gawing. Yung isdang pampano, pain para kay Jing Qianmin. Aba, wala na dito sa aming baryo. Lalo pa nito, mahirap hulihin, pinapayuhan kita. Itigil mo na lang yan, kalimutan mo na ang ideyang yan. Tito ko. Pero nangako na ako sa gobernador. Kung bigla akong magbago ng isip, mabubuhay pa ba ako dito? Sabi mo, isda para sa gobernador? Oh, nangako ako sa kanya. Huli ng Jing Chen at ibibigay ko sa kanya. Ikaw na batang 2. ikaw. Loko ka ba? Pwede namang manghuli ng Jing Chen yung pampano mo. Kailangan maging mabaho ito. Ay masyadong manipis ang pamingwit mo. Maaari namang mangisda ng iba. Hindi pwede, Jing Qianmi talaga. Noong nakaraan lang, gumagawa ng pamalo. Natitirang kahoy, mga matigas na kahoy, gagawa ako ng panibagong fishing rod. Magbibigay ako ng lambat. Kailangan ihanda lahat ng ito. Doon ka lang makakahuli ng Jing Qianmin. Ang panghuli pala ng Jing Qianmin, marami pa pala. Kung hindi mo na tinanong si Tio, nakikita ko ang isda. Halo na po. Uy. Tian Yu. Uy, gising ka. Ano ba? Hindi ka naniniwala sa tiyo mo? Tito mo sikat manggagawa. Kung hindi, para pakasalan. Ang tiyahin, patay na agad tatay mo. Baka nasa kabisera na ako. Sige, ang bagay na ito. Ibigay na lang, tito. Sige na nga. Hindi na ako magtatagal pa. Babalik ako para isipin. Tungkol pamingwit. Ay, sige po. Maraming salamat po, tito. Hey. Mag-ingat ka sa paglakad. Magandang pangingisda, ha? Ay, nako. Kuya, itong batong itim araw-araw, ganito karaming tao. Bakit lahat sila ay nandito ngayon? Alam mo ang kahoy na palangga. Anong hindi mo alam? Sino kaya ang nagkalat? May pera sa batong itim. Lahat sila ay dito na. Hindi ka nagpapahuli. Siya ba si Li ng Juxiangju? Uy, Kuya Zhou, andito ka na. Ikaw nang isda rito. Masyadong mabilis. Tanggap ko ang utos ng Gobernador Sio. O sige, halika, subukan mo na. Batang baguhan na tulad mo. Gusto mo pa bang mang-akit? Wala kang maayos na pamingwit, ha? Gusto mo pa kaming agawan nito? Kapatid Joe, lubos akong tapat. Gantimpala ni Jing Qianmin. Binigyan ng gobernador
Ang akong Ju Xiangju at ang Guanhai Lo. Sinong makahuli? Itong Jing Qianmin. Sinong may restaurant? Ikaw para kay Helian Fu? Himp, ang kasama ko ngayon. Walang pikil. Ito ang bayad sa kasalanan. Huwag ka na makialam dito. Aba, Ginoong Lee, pumayag ako. Hindi ako magsisinungaling po. Gusto mo to? Lumayas ka na. Huwag kaming sisisihin. Lee, taga Juxiangju, anong problema mo? Mapang-abuso ka. Gumagamit ka ng pangalan ng gobernador. Alam ba ito ng mismong gobernador? Ginoong Lee, pareho tayong nagtatrabaho para sa gobernador. Gawin dito, malaman niya na po. Mas maganda ito kaysa sa masama. Hanggang ngayong hapon na lang. Sino unang manghuhuli? Isang isda. Sige, gawin natin. May hinihingi ako. Kung matalo ka ngayon, ibigay ang huli. Sige, pero kung manalo ako, magbigay ng barya sa lahat. Para sa kanilang panggabing ganti. Sige, deal na po. Zhou Tianyu Yong, siya ang kampeon sa pangingisda. Talo ka na? Tianyu, sigurado ka ba dito? Hindi siguro ito mali. Naligaw ako. May nakitang anino sa bato? Siguro ay ang Jin Qianmin. Uy, Tio. Dun lang, sa bahura. Dali. Wala kahit anong alon dito. Jin Qianmin pa. Sa tingin mo, nababaliw ka na? Hihintayin natin siya. Tingnan natin kung makakatawa ka pa. Anak, tingnan mo itang baril ko. Ikaw ba ang perang pangarap mo? Ginto lang talaga. Hindi ganon, malas mo. Naku, grave. Lumitaw na ang dragon na hari. Matagal nang hindi nangyari ito. Zhou Tianyu, mukhang pinagbala tayo ng langit. Juk Xiangju. Masama ang balita. Parang nakahuli sila ng pera. Ano gagawin natin? Ayos lang, Tio. Huwag mag-alala. Ang nahuli ni Chiyong, hindi sa pera. Oh, nakakakita ka na ulit? Oh, sandali na lang. Ang magandang palabas na ito, makikita mo rin agad. Aba, ang pangingisda ng Jing Qianmin. Hindi ka dapat magmadali. Kailangan kalmado lang. Anong isda si Jing Qianmin? Iyan ang ginto sa dagat. Tunay na hari ng mga isda. Na wala medalya, hindi control. Gumamit ka ng talino. Hindi pwede. Puta. Ihi. Boss Lee, talagang ginto sa tubig ka. Talagang nahanap mo ito. Tingnan mo ang itsura nito. Ito ay mas maganda. Mas mahal pa. Nakuha ko na. Ang iyong kawil, hindi gumalaw? Hinihintay mo ba ang Diyos dagat? Aba, may Lee, may galaw ba ako? Huwag ka nang mag-alala po. Aba, alagaan mo ang nahuli mo. Litrato na lang. Hoy Tianyu, may isda na. Hoy Tianyu, may isda na. Hey Tio, dahan ka lang. Lumangoy sa pakaliwa. Hilahin mo lang. Hindi ako ang nagbabagsak niyan. Bumagsak lang ang batong ito. Hoy Tianyu, naku, lalong lakas ng isda. Hindi na kaya ako, Tito. Nakayuko ako. Huwag mong takasan. Naku. Naku, hoy! Iya. Jin Qianmin, gustong pera. Wow, ang galing. Ang laki naman nito. May-ari Lee. Bilang may-ari ng Juxiangju, dapat tuparin mo ang salita mo. Tutuparin ko. Sige. Bayaran mo. Bumalik ka at iyong palanggana. Itapon mo sa malayo. Huwag kang magpakita sa harap ko. Dalubhasa palayo. Bawat isa ay 5 pilak. Ikaw ang cash o utang muna galing sa gabi. Lalaki lang to. Hindi pwede mangurakot. Huwag mong kalimutan. Dalubhasa ng palayo. Pangalawang, Tio. Nakuha na ang isda. Tara na agad tayo. Magandang lakad. Pangalawang, Tio, buti na lang nandyan ka dito. Kaya natin nahuli ang gintong bigas. Hindi po. Kung hindi mo mahanap ang pera, paano ko mahuhuli ang gintong bigas? Paano mo nagawa sa Pampang? Nakita ang bigas sa tubig. Paano mo ipapaliwanag iyon? Hindi pwede. Nakikita ba ang ilalim ng tubig? Siguradong ituturing nila akong halimaw. Alam ko na tinuruan ka ng isda. Tama ba? Hahaha. Pero natuto ka na pala. Tatay mo nalungkot ng matagal noon. Hindi ko rin alam kung bakit. Bigla na lang niya natutunan. Ayos ka, bata. Hindi ko sasabihin sa tiyo mo. Nag-alala ang tiyuhin mo. Kasi ako. Hindi pa naman ako masyadong bihasa. O Tito, tara, uminom tayo. Halika.
Halika, iinuman kita ng tito mo. Huwag kalimutan ako. Tito, hintayin mong maibenta ko ito. Dadalhin kita uminom ng maanghang masasarap na pagkain. Bakit ganyan? Sumunod ka sa akin. Uminom ng maanghang. Nakita ko si Lee Wenkai. Siya pala ang may-ari ng Juxiangju. Kapag pumunta siya rito, kailangan mong mag-ingat ng husto. Hehe, kaibigang Joe, diretso na ako sa sasabihin ko, bibili ako ng bigas mo. Presyo mo na. Ay, sinabi ko na noon pa. Ang gintong bigas na ito, hindi ko ito ibebenta. Maganda, ginto at pila. May gusto ka bang bagay? Hindi ako naniniwala sa pagnanasa Lee Wenkai. Paano kung ayaw ko talagang ibenta? Gusto ko lang Lee Wenkai. Wala pa akong hindi nakuha. Itong gintong bigas na ito. Ibigang siya. Hoy, Jinong Lee, ikinadena ka sa publiko. Ayaw mo ba ng reputasyon mo? Ayos lang, Tio. Hayaan mong itali. Nabalitaan ko si Lee kamakailan. Kakabili tayo ng bagong opisyal. Isipin mo, malaman ito ng punong bayan. Makakaangat pa ba ang tatay mo? Umuwi ka dito. Ano ang nangyayari? Si Lee, hindi na niya ako binabantayan. Palalayain ko muna kayo ngayong araw. Dazu, tara na tayo. Uy, Tianyu, pero sa bagay. Itong si Lee Wenkai, hindi siya katulad ni Tindero Lee. Siya ang mayamang tao sa bayan. Kung galitin mo siya ngayon, mag-ingat ka na lang po. Pangalawang tiyuhin, galitin na lang po. Si Jinong Lee ay walang kwenta. Mas malaki ba sa alkalde? Tama na. Pangalawang tiyuhin. Itong si Jin Qianmi na, mukhang napakabigat talaga ng halaga nito. Hindi tayo dapat magtagal sa inn. Bukas na madaling araw. Pumunta tayo sa Guanhai Building. O sige, sasagot ko sa iyo po. Kapatid na Zoe, nasa umaga pa lang, naghahanap na. Ano ako? Hindi ako payagan. Umuulan ngayon. Sabihin mo na. Magandang balita ito. Buksan mo at tingnan. Kung hindi man ito magandang balita, ako na itong... puta. Jing Tianmin. Hindi Ang Jing Qianmi na ito talaga. Hinuli niyo ba ito? Oo. Kasama ako ng tito ko. Nahuli ko ngayong umaga lang. Aba, naririnig ko. Eksperto sa huli sa Black Reef. Hindi niyo sila nakasalubong? Nakasalubong sila. Pero swerte kaming dalawa. Kaya nahuli namin itong Jin Qianmi. Kapatid na Zoe, usapang Juhong. Ako na ang bahala. Tinulungan mo ako ngayon. Malaking tulong po. Mas matanda ako sa'yo, konti lang. Huwag mo na akong tawaging may-ari. Tawagin mo akong kuya. May kailangan na akong magsakripisyo para dito. Aba, Kuya may gagawin akong pabor sa'yo. Ang bilis naman. Tutulong ako. Itong Jing Qianmi. Hindi lang natin inaway ang Juxiangju. Si Lee Wenkai ng pamilya Lee. Sabi mo na ito, Ano ba ito? Nahuli mo na ang pera ngayon. Hanggang sa gobernador. Sa barkong ito, huwag magalala. Aba, Kuya nagkakapanatid ka na. Hey, sige na Tio, huwag na tumingin. Hey Tianyu, nakuha natin talaga ang 220 pilot. Siyempre naman. Hintayin mo ang alkaldes gantimpala po. Mayroon pang 1,200 na pila. Oo nga pala Tio. Hey, ito ang 120 mo. Hey, hindi pwede. Ikaw ang kumuha ng negosyo. Kailangan mong magtayo ng bahay. Kung wala ka ngayon, Tio, tumulong ka. Nasira na. Kinuha na ni Tindero Lee. Nakatayo lang ako. Walang magawa. Kunin mo na, Tio. Pero wala. Pero Tio, hindi mo tatanggapin ng pera? Hindi na ako tutulong sa'yo. Iyon. Susunod na lang ako sa iyo. Hoy, Tianyu, anong gagawin natin pagkatapos nito? May pera tayo. Siyempre, pili lupa. Para bahay. Ay naku. Tianyu, anong ginagawa mo? Tio Barangay, alam mo ba bahay namin? Alam mo rin yan, bumabaha kapag umuulan. May nakita akong bakanting lupa, gusto kong magpatayo ng bagong bahay. Gusto mo pala ng lupa? Opo, meron akong magandang lupa dito. Pero ang alituntunin ng opisina, magkapayapa ka na. Bayad sapatos mo at ng kawal. Hindi ko po kukulangin iyan. Huwag kang magmadali tungkol dyan. Narinig kong maganda ang kita mo. Maraming isda ang nahuli natin kahapon. Swerte lang po, swerte lang. Masyado kang mapagkumbaba. Ang swerte naman, bahagi rin iyan ng iyong kakayahan tungkol sa lupa. Pwede kitang tulungan sumulat ng kahilingan. Ayon sa opisyal, mas mabuting magsaka kaysa iba. Gusto mong magtayo ng bahay, kailangan pa ng pera.
Sabi ng pinuno ng baryo, sige po, sabihin nyo na lang. Magkano dapat ang sapatos? Hindi naman marami. Sapat na ang 50 tael? Matandang walang kwenta. May bumili ng lupa sa tabing dagat. Hindi pwede yan. Mas mataas ang gastos. Hindi 3 tael lang po. 50 tael? Bakit hindi ka nalang magnakaw, pinuno? Ang istang ito ay pinaghirapan kong ibalik ito. 50 tael agad? Hindi ba ito masyadong sobra? Hindi sobra. Kung hindi mo maibibigay ang pera, itong lupang ito, wag mo na itong asahan. Sige po, pinuno, aalis na ako. Sige, wag kang magmadali. Pag-isipan mo mabuti. Hindi ko alam sila. Gaano pa kayang... Haha, Dapat na bumalik. nandito na sila. Tian Yu, nakabalik ka na. Oo, tungkol sa lupa. Ano sabi barangay? Oo, Anong nangyari? Lupa, wala na. Hindi pwede yon. Baryo tayo sa tabing dagat po. Sino ang kukuha? Nay, hindi iyon. Siya ang humingi ng 50 pilak. 50 tael. Ito. Hayaan mo na, Nay. Gagawa ako ng paraan. Hindi pwede. 50 pilak. Sayang na lang. Napakawalang hiya nito. Nakaraang kanluran baryo. Magtayo ng bahay. Ginamit niya ang paglilinis ng opisyal. Kailangan bang singilin ng 10 pilak? Hindi natapos ang bahay. Nasira rin siya. At agad na namatay doon. Si Xiaoli gayon din. Magpatuyo ng tuyong isda sa baybayin, sinabi niya ang lupain ng korte. Nakatanggap ng pilak. Si Zode Chang ay walang batas. Pangalawang tito, sinunod ko utos mo. Si Zode Chang ay laging ganito gawin? Oo nga naman. Ikaw, naghahangad? Hindi mo alam si Zhou De Chang. Hutot siya kahit saan, pre. Sinasabi ko sa iyo, lahat ay ayaw makipag-away sa kanila. Talagang ganito? Hemp. Talagang ganito? Uy, tindero he. Ang taong ito ay sino ito? Si Huang Decai, bagong gobernador ng Lianjing. Gobernador, Huang. Kaya pala G, Huang po. Lubos akong humahanga. Maupo ka po, Gobernador Huang. Huwag ka nang masyadong formal. Si Huang ay para pasalamatan ka. Narinig ko na ikaw ang nakahuli ng gintong sawa na iyon. Ay, hindi po. Ako po at ang pangalawang tito ko ang sabay na nakahuli nito. Napakatapat mo. Ilabas mo na. Gumagaling na ang nanay ko. Narito ang aking ipinangakong pilak. Tingnan mo, ang gawain ko lang ito. Pinagkakatiwalaan ko po kayo, Gobernador. Kanina lang ang Zhou De Chang ninyo. Talaga bang ganon siya kapangahas? Kananina lang. Yung Zhou De Chang na sinasabi ninyo, talagang ganon siya kamapangahas? Hindi po, hindi po, hindi po. Opo. Oh, ganon po. Labis na kabastusan. Ahem. Hindi ko akalaing maliit lang ito. Mayroon palang ganyang kurakot na opisyal. Talagang nakakalungkot ito para sa akin. Ngunit, kahit ako ang punong bayan, marami tayong abala po. Dapat may basehan tayo dito. Ilagay sa hukuman para husgahan. Para po sa opisyo. Gagawin ko ito ngayong 2 araw. Opo, nasa munisipyo ako. Mayroon pa akong mahalagang gawain. Salamat po. Paalam, Ginoo. Ay, hoy tindero he. Sinabi ni Huang tutulungan niya ako. Itong si Zhou De Chang. Sama, narinig niyo lahat kanina po? Ang ibig sabihin po, matutupad ko ito para sa inyo. Pero kailangan niyong magdemanda sa Apo. Para lang siya makapag-asikaso ng maayos. Ay, Tinderohi, mayroon akong paraan. Sabihin mo na. Napakasimple lang. Halika rito. Ano ang pinag-uusapan nila? Ewan ko rin. Ano tingin mo sa paraang ito? Maganda. Kapatid, hindi ka lang gwapo. Ang utak mo, Napakabilis mag-isip. ang galing. Pupunta na ako ngayon. Paalam mo na.
ay naintindihan mo na? Naintindihan na? Mabuti kung naintindihan mo na. Kasal ka na kasi. Isipin mo muna pamilya mo. Yung bahay mo, talagang hindi na pwede. Ay, nasaan ang pilak? Bakit 20 tail lang ang meron? Ako naman, medyo kulang ako ngayon. Una ko kukunin silangang lupa po. Ang natitira babayaran ko mamaya. Pagdating ng panahon na iyon, hindi na ito ang halaga. Aabot na ng 60 tail. Pag-isipan mo itong mabuti. Itong 16 tael ay pambili. Ligtas kayo. Hindi ka lugi dito, ah. Sige, pero kailangan ko ng kasulatan. Sumasunod ako sa salita ko. Binayaran kita ng 20 pilak. Dakdak na barya. Bayad sa lupa sa silangan po. Ang natitirang 40 talo, bayaran sa loob ng 3 araw. Bibigyan kita ng titulo. Kung hindi mo maibabayad ito, ang pilak at lupa na ito, hindi na pagmamayari mo. Sige, locked in na po. Sige. Hep, kapitan ng barangay. Hinihintay ko ang lupa ko. Huwag kang mag-alala. Kapag may pera na, gagawin ko ng maayos ito. Aray. Uy. Kumusta? Maayos lang po. Si Zode Chang, lalong-lalo na siyang tumatanga. Pinapapirma at tinitikiman ko siya. Kumuha ka at pumirma ka agad. Naglagay na ng tingnan mo. Dahil sa'yo ito. Kilala mo ang alkalde ng bayan. Siguro alkalde hindi titingnan ka. Ibigay ang hatol ayon sa opisyal. Oy, Tio, si Lolo Wang at si Lee. Kumusta na sila? Gusto ba nilang magpatotoo? Kumusta na sila? Pipirma ba sila para patunayan tayo? Noong una kasi, ayaw talaga nila. Sinabi ko sa kanila. Ay nasa panig mo. Bigla silang nagbago ng isip. At bukod pa doon, inapi noon. Mga inosenteng na yon. Gusto nilang magpatotoo. Tutulungan ka namin magtayo ng bahay. Tio, sa mga ganitong bagay, ikaw talaga ang mapagkakatiwalaan. Sige na, tara na tayo. Magpapakilala ako ng mga manggagawa. Tara, may mga pamilya ba sila? May pamilya na silang lahat. Tianyu, sinabi ng pangalawang tito mo. 20 piso bawat araw. Sahod, bayad agad kada araw Totoo po. ba talaga? Siyempre, totoo yan. Si Yo Tianyo, tapara ko. Kapag hindi ko ito natupad, maaari niyo akong kasuhan. Pero kung may tamad magtrabaho, huwag nang isipin ng sahod. Magtiwala ka ng 100%. Ginawa namin ni Hu ang trabaho. Mabilis at de kalidad. Halika na mga kapatid. Ipakita natin kay kapatid Tianyu kakayahan. Zhou de Chang, anong ginagawa mo dito? Zhou Tianyu, hindi gamitin ng lupa. Malubha kang lumabag. Batas ng Tsina. Sinabi ko kay Pulis Zhou para arestuin ka. Kapatid Joe, anong nangyayari? Sige, akin na. Oh, sige. Zode Chang, ang lupang ito. Binili ko na ba ito? May titulo ka ba ng lupa? Wala. Ayan na nga. Pulis Joe, ano sa tingin mo? Ayon sa batas, nang aangkin ng lupa ng walang titulo, bawal gibain ang bahay. Pilak, 220. Hemp, narinig mo ba? Kung handa ka ng bayaran ngayon, yung 40 tael na yon. Hindi. Kung 80 tael, pwede ko ibigay ang lupa sa iyo. Patawad na ang nakaraan. Maraming salamat talaga sa iyo. Zhou de Chang, kanina 40 tael ka lang pala. Ngayon naging 80 na. Mas masama ka pa sa nagpapautang. Kung ganoon, huwag sisihin, hindi tulungan. Daniel, hulihin mo sila. Teka, sandali lang. Si Zhou de Chang gumamit ng pangalan. Hiram ng gamit po.
Nagnakaw ng kabuuang pilak. 1,200 pilak. Haharapin ko si Zhou Dechang ngayon. Pakiusap, Gobernador, magdesisyon ka na po. Zhou Tianyu, alam mo ba ang sinasabi mo? Office seal. Hindi ito maliit na halaga. Kung malaman ng gobernador, itinago mo ito ng palihim. Baka parusahan ka rin niya. Sige na, Daniel. Tekot? Hindi tayo baguhan sa korte. Ano ginawa ng mga punong hukom? Nakalimutan mo na ba? Tama rin iyon. Kaya kayo magkasundo? Pumunta na kayong dalawa sa hukuman. Si punong bayan ang humato. Zhou Tianyu, pinababayaran ka. Ayaw mo naman. Maghanda ka na sa multa. Palo na lang. Tianyo, pakinggan ang tito mo. Huwag lumaban. 40 para Zhou. Tito Hu, ang bagay na ito, huwag pakialaman. Alam ko na yan. Opo, Tito. Ay, iyon nga. Naghahanda na ba sila? Tianyu, matagal na silang naghihintay para sa araw na ito. Sino ka po? Ano po? Si Zhou Dechang ng Duoyu ay kasuhan si Zhou Tianyu po. Walang lupa title na nakuha. Magtayo ng bahay ng walang pahintulot. Totoo po iyan. Sabi ko po sa inyo, Ginoo ayon sa batas. Magtayo ng bahay sa bakanting lupa. Kailangang magbayad ng buwis sa korte. May buwis pa na 1.5. Kabuuang 4 at kalahating tail. Si Kapitan Zhou Dechang. Ginamit ang pangalan ng imperyo. Manatiling tapat po tayo. Kinikilala ang mga tao at kapitbahay. Ang kabuuan po, mahigit 1,200 pilak. Panginoon, tulungan ninyo ako. Zhou Dechang. Narito ang mga ebidensyang material. Mayroon ka bang sasabihin? Ginoong hukom ng lalawigan. Inosente ako. Lalabag ito sa batas. Kaya niya ako pinagbintangan at ang kasulatan ay peke lamang. Tungkol sa pangingikil. Puro kasinungalingan lang siya. Salamat, Ginoo. Lahat ng sinasabi ko ay totoo. May mga saksi ako. Ipatawag sila. Ginoong hukom ng lalawigan. Lalabag si Zhou Dechang sa batas. Ang pangingikil ay patuloy. Kailangan niyo pong ipagtanggol kami. Oo, Ginoo. Halos lahat Duoyu na yung taga ay na-extort na niya. Ituloy ito. Hindi na tayo mabubuhay. Bakit nga ba nangyayari ito? Sabihin mo, ako po ay tiyak na ipagtatanggol kayo. Nakawan ng pera ng bayan. Hindi na maayos ang bahay namin. Takot kaming mamatay sa bahay. Zhou Dechang, ibalik mo ang asawa ko. Salamat, Ginoo. Nagpapatuyo lang ako ng isda. Lupang imperyo. Nagmulta ng pilak. Wala na pera nanay ko gamot. Zhou Dechang, ibalik mo ang nanay ko. Mahal na Ginoo, ipagtanggol niyo po kami. Mga tauhan, paluin si Zhou ng 50 beses. Ikulong siya sa piitan. Tapos na. Wala na ang lahat. Sakura, may malaki na tayong bahay. Masaya ka ba? Naresolba na ang baryo problema. Siyempre, nakatulan na. 50 hampas ng tungkod. Ito ang titulo ng lupa. Sakura, sabihin mo, gumawa tayo ng bahay na bato? Yung ladrillo bahay ay parang yung bahay ni Ginoong Lee? Oo, at mas malaki pa nilang bahay. At mas maluwag, mas maliwanag. Kaysa sa bahay ni Ginoong Lee. Mas maluwag Mas maliwanag talaga. Ano nangyari? Natawa ka na? Masaya ka pa ba ngayon? Oo, masaya ako. Kaso lang, sa sandaling ito, hindi ako makapaniwala. Sakura. Sinabi ko na sa'yo, guguturin kitang mabuti ikaw at nanay. Yinhua, dali, tingnan mo. Ang tuyong isdang taba natin. Nagawa na natin ito. Oo, ina, tutulong din ako. Lumipas na ang high tide. Bakit ka pa nandito nakatambay? Ikaw na isang malaking lalaki. Laging nakikialam sa usapin ng babae. Para saan? Maghuntayo. Opo,
Ina, pupunta na ako ngayon din. Mag-ingat ka ha. Ay, Gen Z. Alimango. Halaan. Wala namang mahahalaga dito. Lumitaw ka, sipitin agad. Tianyu. Bakit ngayon ka lang dumating? Lakas ng alon, pero sakto naman na diskubre ni Li. Talaba, huli ka na, hindi ka na makakahabol. Lolo Li. Isinama ko na rin si Tianyu. Gusto ko siya maghukay. Tianyo, halika dito po. Maghukay dito. Hahanap tayo. Huwag kang gumalaw. Lumipat ka dito. Sige. Si Lolo Lee talaga. Napakabait niya. Ang beach ay marami pang ibang makukuha. Anong pinapatagal mo pa riyan? Bata, maghukay na. Uy, Maghukay muna tayo. Hindi ko pababayaan si Lolo Lee. Magkunwari akong biglang nakita iyon. Lugar ng pamatay Dala na insekto. Sila. ang swerte talaga ng ibang tao. Lugar ang hinanap namin buong hapon. Pagdating niya, magkakakuha siya ng bahagi. Huli na ako. Gusto mo? Ang kapal ng mukha mo? Po, magkakapitbahay naman tayo. Bakit ganyan kakasungit? Lolo Lee. Mahirap maghukay dito kahit 4 kami. Ngayon darating pa siya. Ano pa ang huhukayin namin? Lahat kayo dito, naghuhukay na. Hindi naghuhukay. Galit kayo? Salamat kay Tianyu. Matagal na kayong kinain ng isda. Ang utang na loob noong nakaraan. Pasalamat na kami sa isda. Marami silang huli na isda. Mahal mo pa ba yung tulya? Hoy, ako ang nakahanap nito. Hindi kayo bagay. Umalis na kayo agad. Opo, Lolo Lee, huwag ka magalit. Umalis na tayo. Dadalhin po kita sa magandang lugar. Tianyu, ganito lugar madali mahanap? Hoy Tianyu, sinasabi mo yan ha? Lugar na ito ay sa atin. Oh well, kung makakita ako na magandang lugar, hindi niyo ako aagawin ha? Kung mahanap mo gandang pwesto po, hindi ko ito aagawin po. Parito na ako. May laman sa lote na iyon. Punta tayo doon para tingnan. Tingnan nyo nga kayong lahat. Ibigay sipit ko, pakiusap. Tianyu, ito na magandang lugar. Mabato ang buhangin. Walang butas. Anong magandang gamit? Tianyu, hindi mo alam yan? Nakalimutan mo na ba? Tianyu, naku. Sigurado ka ba na dito ito? Tingnan mo, walang laman ang buhangin. Tama, ganon din ang tingin ko. Masarap na buhangin uod. 100 hanggang 150 bawat kilo po. Halika. Tingnan, laking uod. Ang laki ng uod. Napakalaki ng halaga niyan. Maraming butas. Ang daming sandworm. Nayaman ka na. Ito po. Si Tita Quillian. Lolo Lee. Magmadali hukay. Ang galing mo. Lahat makikita mo? Wala tayong mahuhukay dito sa tabing dagat. Tanggapin ko na ay Kapatid Zoe. Maganda ang kalidad ng isda. Ibibigay ko ang pinakamataas na presyo. Ayos ba? Aba. Susunod ako sa amo Heiji. Mga uod na ito para ibenta. Oo, pakitingnan mo ito. Uod sa buhangin na ito. Masarap na laman. Lucky na talaga. Mayroon ka pa ba nito doon? Mayroon po. Swerte lang ako talaga. May mga sandworms sa tabing dagat. Nahukay ko na lahat sila. Hint. Oh, kung ganoon pala. Ang uod na ito. Hindi ko iminumungkahi ibenta mo ito. Nung 3 taon na ang nakalipas, nagbigay ang gobernador ng tuyong uod. Nakatanggap ng 300 ginto. Sikat ka agad no. Kung kaya mong dalhin itong alimango, gawing tuyong uod buhangin. Pagkalipas ng kalahating buwan, ang gobernador ay mag-uulat sa Maynila. Ibigay ang pestisidyo sa korte. Makukuha mo ang pabor ng gobernador. Lumakas ang pangalan ng pestisidyo. Para ang iyong Guan Hai Lu ay lalo pang umunlad. Ay, matalino ka. Salamat sa payo mo, kuya. Gagawin ko na agad ito. Huwag magmadali. Pumili ka ng magagandang uok dito. Timbangin natin. Sige po. Uy, kapatid Zoe, madali makuha ang pestisidyo. Iilan lang ang maaaring maging handog. Isipin, punuin ng supot ng tubo. Ikaw lang mag-isa ang maghahanap nito. Sa tingin ko, Ginonghi, huwag kang mag-alala tungkol dito. May paraan ako. Sige. Mabuti kung may plano ka na. Tingnan mo, mayroon ako rito.
Sikretong pampatay peste. Kunin mo at tingnan mo. May tanong ka. Sabihin mo lang. Aba, ang ganda nito. Naku, problema. Paano magluto? Himp, tindahan owner. Ngayon, 5-7 na seafood. Lahat ng uod dagat dito. Sige. Kuya, pera mo. Magandang insecticide. Hawakan mo itong mabuti. Maraming salamat, hey. Opo. Yinhua. Asawa ko, nakauwi ka na. Luto na po. Plano ko na sana, puntahan ng dalaga at kumain. Mahal, mga uod dagat. Hindi mo ba naibenta? Naku, syempre hindi. Si Tindero he kasi maganda ang quality ng sandworm ko. Gawin ko tuyong uod dagat. Sabi niya, mas malaki kita dito. Tingnan mo. Ito ang paraan ng tuyong uod dagat. Sinabi ni Tindero he, gawin natin de kalidad na insekto dry. Ihanda sa hukuman. Ialay sa hari. Oo nga, tungkol dito. Pinag-isipan ko ng paulit-ulit. Ikaw lang ang pinaka-angkop. Hindi po, asawa ko. Hindi ko kaya. Sino ang nagsabi niyan? Ginawa ko na yung last time. Sabi mo, hindi mo kaya. Ganyan ka nang magaling. Sabi ko, kaya mo. Kaya mo talaga. Oo. Sige, ako susubukan ko. Ayan. Iyan ang tunay kong asawa. Tianyu. Opo. Tianyu. Ay, hindi. Ano ka ba? Umalis na tayo. Tio, bakit ka nagmamadali ng ganyan? Anong nangyari? Magandang balita ito. Nakita ng mangingisda ang latian ng uwad. Noong una, walang naniniwala ang lahat. Pero napatunayan na ito ngayon. Ay sandworm nga po. Lahat ay naghuhukay ng husto doon. Nandyan ka rin? Naghuhukay doon. Ang sinasabi mo ay silangan yung dalampasigan? Oo, ang dalampasigan sa silangan. Ako ang unang nakatuklas niyan. Siguradong walang nakuha ang mga mangingisda. Galit siya kaya ibinunyag ang lugar. Ay, pesteng langgam po natin. Ano na? Yung mga tuyong ulod dagat. Hoy, Tio, nakalimutan kong sabihin sa iyo. Si Tindero he, gawin nating tuyong pesticidio. Tingnan mo ang receipt. Gawan mo ko ng set, pakiusap, gamit sa patuyo. Oh, walang problema sa receipt. Paano ka ngayon papatay ng insekto? Kapatid Zoe, maraming ulod tayo. Bihira lang ang maging handog. Nag-iimpake ako ng insekto para patayin. Ikaw lang mag-isa lang maghahanap nito. Siguro, Tio, sabi mo, 100 wen, cottaging po. Bumili tayo ng mga uok. Siguradong gagana iyan sa baryo nating Duoyu. Ang ulod dagat 80 wen. Lahat ng taga-baryo, hukay ng ulod dagat. Kaya babaan ng negosyo ang presyo. Bibili ka ng 100 wen. Siguradong lahat ibebenta sa'yo. Bibili ka ng uod ng bayan. Siyempre naman. Ito ang desong pilak po. Kunin mo muna ito, subukan mo. Kulang pa. Hingi ka lang. Oh, sige. Pupunta ako sa iyo mamaya. Sige, kapatid na Joe. Napakalaki ng ani ninyo ngayon na doble na ang dami ngayon. Ginoong, ako, tawagin natin si tito ko. Kunin ang lahat ng sariwang ani. Prosesuin ko lahat ng sabay. Tumaas ang kahusayan. Oh, Ginoong siya si Tiyong Erming. At siya si Haring Long. Nabalitaan na kita ni Tianyu noon. Magaling ka sa gawain mo po. Ay, salamat po. Gawa-gawa lang probinsya para mabuhay. Kumakayod lang. Ginoong dala ko goods mo po. Sana ay magustuhan mo sila. Magandang kalidad. Mas masama kaysa dati. Kahit kaunti lang, pero wala lang iyon. Bihirang magandang kalakal sa palengke. Tindero gagamitin ko ito palagi. Ano sa tingin mo? Ang ibig mong sabihin ay, gusto ng tito mo yan po? Mga bagay na ito. Oh, tama yun. Lumalaki na ang negosyo ko ngayon. Hindi ko na kaya mag-isa. Oh, sige. Sa tulong ng punong distrito, ang ating Guanhai Lu ay lalong lumalaki. At lalong sumisigla ang negosyo. Iyong mga kalakal. Tanggapin ko lahat. Tindero salamat sa iyo. Kampante na ako. Tindero, tapos na ang pangingisda ngayon. Piling di kalidad na gamot. Magagandang lahat ay may isang sandok. Ang natitira ay
Ordinary. Kakaunding lamang. Karaniwan lang ang lahat nito. Magbayad na. Presyo ng prutas. 130 kada kilo. Ang komersyong de kalidad na produkto. Magandang bigat. Presyo? 3 kada kilo. Ang kabuuan ay 1472.26 yen. Kunin mo na. Uy, kapatid Zoe. Narinig mo rin naman ang buhangin na uod na ito. Kalahating karga lang. Umalis na ang gobernador papuntang Maynila. 7 na lang. Hey naku. Jijo, ang pera ninyo. Pakisuri po. Aba naku, tiyan nyo malaki na ang kinita natin ngayon. Tama, tiyuhin, umuwi ka na. Dagdagan ng uok. Kukunin ko lahat. Kulang ang baryo. Punta tayo, hugay tayo. Pagkatapos ay patutuyuin natin. Mas malaki kaysa sa pagtatrabaho. Ang kinikita natin, aba tiyuhin, pagdating sa pagtatrabaho. Isipin mo, pangkat ako ng namulot. Sundin yung utos ko, mga taga-baryo. Nagbibigay ako ng sweldo. Ano sa tingin mo? 50 yen. Sobrang okay niyan. Karaniwan, nagtatrabaho tayo sa dagat. Mga 20 lang noon. Kung masama ang panahon. 10 barya lang ang makukuha. Kung 50, lahat ay papayag. Huwag mong sabihin, lakas ng loob. Lahat ng babae ay sumusunod sa'yo. 50 barya para 2 bigas. Marami ito para sa pamilya. Ayaw nila? Tio Cheng, nakakapanatag ka. Sige, tara. Uwi na tayo. Mga kaibigan, nitong mga nakaraang araw, maging ang tungkol kay Joe De Chang. Bahay at pagpatay ng insekto. Salamat sa tulong ninyong lahat. Kaya nag-usap kami ng tiyo ko. Gusto ko magtayo ng pan-gathering team. Pangkat, lamang dagat. Gamot sa paghahanap ng shellfish ngayon. Itinuro ng tatay ko ito noon, paraan ng hula sa lamang dagat. Nakita natin ang mga bunga. Gusto ko si Tito bilang pinuno. Huhulaan ko ang seafood. Nag-usap na rin kaming dalawa. Sa bawat araw, ibibigay namin sa inyo 50 sahod po. Kung maganda ang inyong pagganap. Bonus kada buwan. 10 tayo lang. May 50 pesos ngayon. May dagdag bonus tayo Tama. Wow! Tiyan yu. Sa bilis ng kita mo ngayon. Ano sahod? Mas maganda kaysa sa opisina. Mas mataas siya. Tiyan yu. Totoo ba ang sinasabi mo? Totoo ba? Gustong mag-sign up? Pumunta na kayo. Nagparehistro siya. Tita Quillian. Huwag magmadali. Ang trabahong ito, tanging lalaki lang tanggap namin. Ano ang problema? Minamaliit niyo ba kami? Ay, Kami namang mga babaeng ito. Hindi kagaya mga kalalakihan sa baryo namin. Hindi ba? Oo nga. Magaling kami. Ay, hayaan niyo na kaming pumunta. Bakit niyo kami minamaliit? hindi po, tita. May trabaho na tayo para sa kapag nagawa niyo itong maayos. Masyadong mababa? Lalaki, mababa. Anong trabaho? Yan huwa. Huwag mag-alala. Maaari natin silang pagbukod-bukurin. Ilabas ang magiging dry goods, matuyo na. Dadalhin natin ito para ibenta. Sa alam ko, 150 bawat kilo. 3 pilak kada gin. Handog na. At sinabi pa ng asawa ko, 20% para sa atin. Mas magaling ito. Pumili ka ng tiyahin. Mahusay ka, tita. May paraan ako. Bihasa na si ate. Marami siyang karanasan. Tio, ikaw na lang ang mamuno para magparehistro. Sige, sumunod na kayo sa akin. Tara na, tara. Pwede. Yin hua. Dapat nating piliin si Tita Quillian. Pumili ka na lang ng natitira. Totoo ba? Sobrang bait mo. Kanina, kusang hinalikan ako ni Yinghua. Inay, umaasa ako sa iyo para sa apo. Inay, huwag ka nang tumawa. Ay, Tianyu. Butas ng uod na to. Nag-iwan ako ng 2 para tapusin. Kaya maaga akong pumunta rito. Uy, anong nangyari dito? Isang grupo ng mga alimango ay may isa pang kahon. May bago ka bang nakita? May gamit si Tio doon po. Pwede tayo doon. Gawin mo to. Itong alimango. Pwede ka bang gumawa ng marami? Walang problema yan. Pero natuklasan mo na naman ba? Nasaan na? Oo at hindi rin. Pero itong alimango mo, gumawa ka ba? Sundin mo lang ang sinasabi ko. Ilagay lambat doon. Kikita ka. Walang problema. Ako na bahala niyan. Sige. Tianyu,
Anong tinitingnan mo riyan? May bagong natuklasan na. Oh, pero. Hindi isda. Tara, tingnan natin. Hoy, hoy. Sige, simulan na natin ang trabaho. Isa pa. Ha ha ha. Aba, ang daming sinulit na lana. Ha ha ha. Akala ko kung ano na yon. Hindi ko akalaing nagsimula na ito. Mas maganda na lang. Oo nga, oo nga. Oo. Anong nangyari? Oh, ang bagay na ito. Ito. Aba, mayroon pa palang kahon dito. Mukhang matanda na itong kahon. Oh, ang dumi sa kahon na ito. Umakyat sa lana papunta rito. Tio, ano laman ng kahon na ito? Ano pa kayang laman nito? Iba lang gamit ng iba. Noong bata ako at tatay mo, nakita dito ang mga kahon. Mas malaki ang kahon na iyon. Mas marangal at maganda. Ang magandang disenyo sa itaas po. Ang itsura nito. Mas maganda yung kahoy kaysa nito. Kala namang may kayamanan doon. Dalhin sa lihim na lugar. Dahan-dahan naming binuksan. Hulaan mo. Anong nangyari? Sa loob kasi, lumang damit at sira na sapatos. Tapos pagkatapos noon, hindi na kami nagtitiwala. Anong kayamanan sa dagat? Mas mabuti pa. Hey, mas mura ito. Tito, gusto ko pa ring malaman ito. Sige, tignan mo. Ito ang kahon na nahanap mo. Walang humahadlang sa iyo, tignan mo. Ako. Tian Yu, ikaw talaga. Sobrang swerte mo naman. Totoo, may treasure dito po. Ngayon naman ikaw, yaman na yaman ka na. Wala kaming gano'n ng tatay mo. Napakaswerte. Lumaban kami noon. Napakaraming kahon. Wala kaming nakitang kayamanan. Kung nahanap namin ang kayamanan, hindi na kami kailangang manatili dito. Tapos ang tatay mo, hindi na kailangang mangisda sa gabi. Namatay siya sa dalampasigan. Ay. Ay. Tingnan mo itong bibig ko. Ay, puro masama. Huwag mo akong sisihin. Ay, wala lang yun. Ay, Tio. Tingnan mo kung ano ito. Li Yuan Wai, Li Shengwen, 520 Pilik, may-ari ng Tian Weitian. Ipinadala ang 620 Pilak, Wu Fakai ng Lianjiang Po. 220 ginto. Tio si Li pumatay. Natuklasan ni Joe Dalang ang transaksyon. Pakiusap pinuno, asikasuhin mo agad siya. Ito? Ito ang Wave Wolf marka. Marka ng tulisan. Tian Yu, bilisan mo. Hindi ito anumang kayamanan. Ito ay magdadala ng gulo. Tiyuhin ni Tian Yu, hindi tayo may problema ngayon. May tao na dumating. Anuman ang mangyari, hindi natin ito kayang lutasin po. Kaya hanap natin ang solusyon po. Sino ang kayang gumawa nito? Hoy. Cheng Yu. Oo. Ang bagay na ito. Kapatid Joe, makinig ka lang. Itapon mo na ang ledger. Wala kayong dalawa ngayon. Kung may iba nakakaalam nito po, tayong dalawa mapapatay na. Umalis na kayo agad. Kuya He, sana hindi namin alam ito. Ngunit, tingnan mo ito. Ito. Ito? Kaya ibig sabihin ito, si Tatang Daming hindi nalunod sa pagtitipong dagat sa gabi. Napatay sila dahil sa corruption. Kuya He, hindi ako makakapagpatawad sa kanya. Kung madiskubre ng mga tulisang ito, nawawala ang liham na ito. Mas pinatay kaysa palampasin ng kahit sino. Sa tingin mo tayo, gaano katagal?
Kailangan natin humingi ng tulong. Tama ang sinabi ni Kuya He. Si Huang ay opisyal. Hindi matatag. Kung sa oras na ito, ibibigay na natin ito. Tulungan si Jinong Huang. Pangarap mo sa Beijing. Madali na lang yon, di ba? Kaya sa panganib ang kita. Gawin na natin. Kuya He, ako na bahala kay Li Wenkai. Si Huang ang sayo na. Walang problema. Ngayon, dala ng tiyo ang tuyong prutas. Malaki rin ang naitulong nito. Anong ibig mong sabihin? Ay hindi mo pa pala alam? Ang tuyong pesticidio. 2 supot na lang, kumpleto na. Si Ginoong Huang ay umalis na. Sinabi ni Huang, gusto niyang makita kayo pagbalik niya. Ito ng natitirang gamit at isda. Inilagay ko sa bulwagan pintuan. May salitang tribute sa itaas. Nagbebenta kami. Ang negosyo ay sikat na ngayon. Hindi mo alam, si Lee ay dumaan. Sobrang nagalit siya. Salamat sa inyong dalawa. Aba, pinabati kita sa negosyo. Sama-sama tayong magtagumpay. May yari. Masama na. Masama na. May gulo sa bulwagan na. May uod sa isda Lahat? natin. Sira. Hindi posible. Ang mga seafood natin ay sariwa. Hindi pwede yan. Ano ka ba? Si Chiyong ang customer. Nakakuha ng bulok na sandworm. Bumili siya ng alimango kahapon. Chiyong. Kuya He, ang pagkakataon natin, darating na. Ipakita mo ang daan. Tayo na. Hoy. Tignan ninyo. Kahapon, bumili ako nito ng napakamahal. Itong ulod ng dagat. Ngayon, pagbukas ko nito, nakita ko, puno na ito ng mga uod. Hindi ito regalo seafood lang. Ito ay talagang nakalalasong pagkain. Tama ba? Tignan mo. Maganda ang reputasyon ng Guanghai Lo. Bakit sobrang mahal nito? Malaking restaurant. Walang malinis. Sa tingin ko, wag na kumain dito ha. May uod dito. Baka may ibang laman yan. Tama nga. Tama. Ang Guanghai Lu namin. Kilala tayo sa sariwang seafood. Sinabi ni Kuya Kiyong, nagbebenta kami ng sira na pagkain. May ebidensya ka ba? Ay, tindero he. Ang iyong tauhan. Nasuri ko na ang lahat. Talagang lahat ito ay nagmula sa saan ka namili. May-ari ng tindahan. Bumili ng uod. 210 pera. Tandaan. Hey, lahat nakarinig na ang Guanghai Lu na ito. Malaking tindahan, inaapi mamimili. Hoy, Kiyong. Ang buhangin na uod na ito ay sariwa naming hinuhuli araw-araw. Maraming buhangin dito hindi nahugasan. Pero itong dinala mo. Bakit wala kahit katiting na buhangin? Ako, hinugasan ko na, pwede na ba? Paano mo naman ipapaliwanag to? Alam ng lahat. Pinutol ang buntot ng sariwang bulate dagat. Ang likidong lumalabas ay maputi. Pero yung sayo, mukhang galing sa maasim na isda. Ang likidong lumalabas ay itim. Lisan kang gamit para sa akin. Tingnan nyo itim. Sinungaling siya. Masamang negosyo. Tama siya pala gumawa ng kalokohan. Hindi. Magsisinungaling ka lang. Anong ginagawa mo pa rito? Umalis ka na agad. Gusto mo kitang dalhin sa opisyal? Oo. Pasensya na kayo sa abala. Ngayong araw, basta seafood mula sa Guanghai Building ay may 20% na diskwento. Nagbebenta kami ng sariwang seafood. Maligayang pagbabantay. Pagsuri. Sige po. Opo. Sandali lang. Ginoong Lee. Hindi pa tapos. Aalis ka na? Ano ibig sabihin? Si Chiyong naman? Sa huli, mangingisda lang siya. Hemp, wala siya niyan. Ganon kalaking lakas ng loob. Gusto nirain ang Guanghai Lu? Ay, ikaw talaga. Ginoong Lee. Uy, narinig ko kasi. Ang dating may-ari ng kontra sa Juxiangju. Pinatay ng mga tulisan sa tubig. Si Tatang Lee noon. Ay na-promote pa. May sabi-sabi noon na ang pamilya ninyong Lee may kaugnayan sa tubig na tulisan. Ginoong Lee, paalala ko lang. Ang sabuatan sa tubig tulisan. Malaki itang kasalanan.
Mag-ingat ka ha. Zhou Tianyu, dahil hindi ka mabait, huwag mong sisihin ako. Hemp. Zhou Tianyu, yung inialay mo, 2 supot. Emperador natuwa na agad. 520 na ginto, para po, sutla. Pinuri niya ang yaman ng Lianjiang. Magandang lugar, maligayang pagbati, Ginoo. Hemp, halika. Hoy. Ginoong He, tumulong ka kasama si Zhou Tianyu. Nakuha ko ang tiwala sa hari. Ang iminungkahi mong Guan Hai Lu sa inayos ko na lahat po. Simula ngayon, maaari ka na. Maghanda ng maigi. Pumunta sa kabisero. Salamat po, Ginoong Huang. Ako lang. Siguradong gagawin ko ito. Gagawang tanyag ang Guan Hai Lu sa siyudad. Oh. Tianyu, napakagaling mo. Ngayon naman ay nag-alay ka pa. Napakasarap na uod dagat. Sabihin mo, ano ang gusto mong gantimpala? Ako po ay isang mangingisda lamang. Makapaglingkod po sa inyo at Imperyo. Ito'y karangalan ko po. Hindi na po kailangan ang gantimpala. Hindi siya mayabang. Hindi ka mayabang. Alam ang takbo. Napakabuti niyan. Napakabuti talaga. Pero magbibigay ako. Huwag nating saktan ang mga bayani. Sabihin mo lang, huwag kang mag-atubili. Anong bagay iyan? Tianyu, mahal na mahal mo iyan. Ginoong opisyal. Oy. Nahanap ko ito kasama ang aking tito. Ang sulat dito ay sobrang komplikado. Medyo bobo ako. Gusto kong ipakita ito sa iyo. Sige na, tingnan ko muna. Ginto at pilak. Hindi naman ako yung taong naghahangad. Mga ginto po. Ginoo, nagkamali po kayo. Tingnan mo pa. Ang bagay na ito. Saan mo ito nakuha? Ginoo, kasama ko ang aking tiyuhin. Bato sa bayan. Noong nahanap namin ito, puno na ng alimangong may balahibo. Magaling, Zhou Tianyu. Malaki ang nagawa mong ambag ay ginto at pilak. Tanggapin mo muna ito. Tungkol sa ledger. Ang mayamang si Li Shengwen, si Wu Fakai ng bayan, mga tao sa Lianjiang po. Matagal nang nagpapatakbo. Lahat sila'y matandang buwaya sa politika. Kung gusto natin silang pabagsakin, kailangan ng lehitimong dahilan po. Ipatawag sila sa munisipyo ng lalawigan. Alam mo na ang gagawin. Hindi mag-alala ka. Ako na ang nag-ayos ng lahat. Hindi na madalang lalabas na anyo. Sigurado po akong tutulungan ko kayo. Mahuli ang mga peste na ito. Magpapadala ako ng kawal. Kapag mayroon kayong anumang balita, maaari kang dumaan kay Tenderohi para makipag-ugnayan sa akin. Naaalaala ko po ang aral ninyo. Sige. Ginoong Hua, kapatid Zhou. Ngayong araw, huwag na nating pag-usap ang mga malungkot na bagay lang. Ngayong araw na ito, ipagdiwang natin. Uminom tayo, kayong dalawa. Sige, batiin natin ang tindahan owner. Tagumpay ka agad. Oh, mabilis ang tagumpay. Matagal na kaming naghintay. Sa wakas, dumating na kayo. Batang lalaki, akala ko palalayain kita. Buhay mo lang. Sayang. Alam mo ang masyadong marami. Tiyo. Dumating na? Ano? Sige. Bata ka. Matagumpay mo akong inis ng lubos. Atakihin niyo siya. Mamatay na siya. Takip ng opisyal. Sino mang lumaban, patayin.
Maraming salamat po, Ginoong Opisyal. Si Ginoong Huang ang tuso. Alam ko na sila ang pumatay. Sinusundan kami ng lihim. Nahuli na tayo. Sumama na kayo sa amin. Oh. Salamat ngayong Ginoo. Kung hindi nyo kami iniligtas, pumain na sila. Ito lang. Pasasalamat po. Pakainin natin sila. Uminom alak. Pre, kampante ka lang. Lumipas na lahat nun. Ikaw, si Ji Huang. Ngayon ka pa? Ganyan na hirap? Si Huang ang magbibigay ng hustisya. Susunod kami sa opisyal po. Kami. Makikipagtulungan kami. Tito, tara na. Naghihintay ang gobernador sa atin. Sige, Ginoong Alkalde, lahat ng tubig tulisan na huli na. Patay sa tubig tulisan namin. Dala na ang mga utusan. Ginoong Inosente Alkalde. po ako. Li Shengwen. Patunay at ebidensya. Lasing ka ba? Hindi mapagkakatiwalaan ang mga pirata. Hindi po pwede ganyan, Gino. Li Shengwen, tingnan mong mabuti. Anak ito ni Zhou Tianyu. Si Zhou Daming. Ganap na ebidensya po. Hey, tapos na ang lahat. Si Li Shengwen, nakipagsabuatan. Malinaw ebidensya. Teka lang. Punong bayan. May problema sa bagay na ito. Oh? Anong sa tingin ni Ginoong Wu? May problema pa. Malaki talaga ang problema nito. Mukhang si Wu ay tutol kay Li. Hindi po. Si Li nakipagsabuatan sa tulisan. Talagang mamatay siya. Mabuting anak ni Li Wenkai. Hindi ako kagaya niya po. Dahil sa kanyang serbisyo sa Lianjiang. Ipadala siya sa Qingshui County. Sa tiyuhin niya. Ginoong po, ako'y nagkasala. Sundin ang pangako. Ang problema ko ay hindi si Li Shengwen, kundi Zhou Tianyu. Ginoong Punong Bayan Huang, uwi na ako. Sinabi nila, bago atakihin si Zhou Tianyu, si Zhou Tianyu nagmamasid na. Nagtago si Tito kanin ang umaga. Ito. Hindi siya nakipagsabuatan sa mga tulisan. Paano niya malaman ang tulisan? Maaaring magtayo ng bitag ng maaga at nagtagumpay na makaligtas. Ay Katiwala Wu. Marami ng paliwanag ako. Karaang araw, nanggulo na si Li sa Guanhelu. Takot akong maghiganti siya sa akin. Kamakailan lamang. Marahil, protektahan ko ang sarili ko. Medyo mahigpit ng kaunti. Hindi mo mapapaliwanag ito. Kung gayon ipaliwanag mo, bakit mo nalaman si Li Shengwen at mga tulisan ay lihim na nakikipagsabuatan? May kakayahan ka bang manghula? Ay Katiwala Wu. Ang bagay na ito, ikaw ba nakinig? Sinabi mo. Noong panahong iyon, ginagamit ko lang ito para puwersahan siya ng kaunti. Hindi ko inaasahan ito. At bukod pa rito, nang malaman na ni Ji Huang, tinangkang patayin ako. Mga tulisan ng tubig. Nakuha ang pahayag doon. Unang pagkakataon, agad silang dalawa ang inaresto. Hindi ko alam kung saan nalaman ito ni Wu Xiancheng. Sinabi ng Ginoong Li, Opo, sapat na Wu Fakai. Akala ko bibigyan kita ng dangal. Pero kung ayaw mo talaga, tutulungan kita sa gusto mo. Ibigay ang ledger. Opo. Ang talaang ito, mga pirata ng dagat, doon ito nasamsam. Siguro naman, kilala mo si Wu? Impossible. Hindi, impossible talaga. Nasaan na kaya ang ledger? Kung ano man ang nagawa mo, may iwan bakas palagi. Umupo si Wu sa Lianjiang. Hindi mo ba naintindihan ito? Hindi, imposible.
Sina Li at Li Wenkai nakipagsabwatan. Labis na kasalanan. Kumpiskahin lahat. Patayin ka na agad. Dala na. Dalhin palayo. Oh. Ang kawani ng Wu Fakai. Nakipagsabwatan sa tubig, tumanggap ng suhol, alisin ang opisyal na walang kayamanan, ikulong sa piitan, hintayin ang desisyon ng korte po. Opo. Tuloy po kayo. Si Zhou Tianyu, taga-baryo ng Duoyu, Zhou Erming. Nagawa mo ang gawain. 520 na gantimpala po. Ako agad na magsusulat sa estado. Ihatid sa nayon ng pisong gantimpala. Maraming salamat po, Gobernador. Tianyu, may interest ka ba? Pumunta na po. Kumuha ng trabaho doon. Salamat, Gino. Ngunit talagang wala akong hilig sa gobyerno. Sige, napakagaling mo ngayon. Kung kailangan mo ng tulong po, ligtas ito. Halika sa opisina ng gobernador. Opo. Sige na, pumunta ka na sa Guanhai Building. Naghihintay si He sa iyo. Salamat po, Ginoong Opisyal. Sana ligtas. Umpisa na. Ipinagdiwang ko ang paghihiganti nyo. Hindi na kayo mag-alala dito po. Huwag mag-alala, mahimbing tulog araw-araw. Kuya He, salamat sa iyo sa bagay na ito. Kung hindi dahil sa inyo po, kaming dalawa, kailan ko lang mapaghihiganti. Ay, oo nga. Uminom tayo. Uminom kami. Tagay. Sige. Ang pangalawang basong alak ay may mas malaking dahilan. Binabari ako sa View Sea Tower na bubuksan na sa kabisera. Ay, Kuya He. Bubuksan mo na ang restaurant? Oo, tindahan. Nakuha na. Kapag nandyan na seafood, maaari na tayong magbukas ng swerte. Ay, Kuya He. Maligayang bati. Uminom pa ako isa. Tagay. Kapatid ko, ang kabisera. Iba ito sa Lianjiang natin. Dumadami ang mga mayayaman dito. Mas mataas ang healing dito. Siyempre, mas mataas ang presyo dito po. Kaya itong mga paninda po, kailangan ko ng inyong tulong. Aba, Kuya He, okay lang yan, walang problema. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin ko ang mga kargong ito. Sige, walang problema. Pero, ilalabas ko ang pera. Mag-i-invest ako ng pilak. Ako ang bahala sa suple. Gusto kong ilabas. Walang problema. Gawin na natin yan. Kuya He, dahil ang mga mamimili natin ay mga importante, kaya ang mga paninda natin ngayon, hindi na pwedeng ibenta ng ganyan. May idea ako. Hindi ko alam kung gagana ba, pero walang problema. Kuya He, gusto kong hatiin sa antas. Para sa pinakamataas na antas, gumamit tayo ng kahon. Gawa sa kahon ng pintura. Ibenta sa mga maharlika po. Ang mga natitirang antas, dapat mag-ingat tayo. Ibenta ng pop parts sa iba't ibang grupo. Oh, gandang plano na. Gawin natin ang sinabi mo. Tara, simulan na natin. Oh, hoy. Sana umasenso negosyo natin sa Beijing. Masagana ang kita. Napakasigla at malago. Maraming yaman ang dumaloy. Maraming yaman po. Mahal ko, sinasabi mong sinuspinde sila. Imbitahin pa. Pumasyal tayo? Higit pa doon. Dapat nating banggitin ang nayon natin. Tama. Napakahusay mo, mahal ko. Kami rin ay kikilalanin sa Maynila? Oh, Diyos ko. Ang husay, di ba? Aba, kayo dalawa. Kung gusto ninyong magmalambing, matulog ka na lang. Mayroon pa akong mahalagang gawin dito ngayong umaga ayon kay Manghu. Tapos na ang bahay. Puntahan mo siya sandali. Ang bilis naman matapos itayo. Oo nga naman. Napanood ko na. Malaki maluwag. Hindi na tayo maglalamig ngayong taglamig. Tara,
Tingnan Info. natin. Sige. Sige na lang. Ibig mong sabihin, bukod sa gamit, gagawa ka pa ng pugon? Magtayo ng patuyuan sa labas. Lahat iyan, lumabas na, sundin mo lang ang plano, okay? Oh, pwede naman. Pero tungkol sa presyo, naku po, huwag kang mag-alala sa presyo. Sa pera, hindi ako kulang po. Bayad. Tama, ano itong kang na may pugon. Maaaring magsunog sa ilalim ng kama. Sa taglamig, hindi ka malamig dito. Kung ganoon, magiging mainit tayo sa taglamig. Siyempre naman, papasok na muna ako. Tianyu, uy, itong bahay na ipinatayo, napakaganda talaga. Tingnan mo, napakamarangya. Siyempre, malaking tulong ni Tio at ng mga taga-baryo. Kung hindi ko ito matatayo, itong bahay. Uy, hindi. Hindi sa'yo yon. Hindi mo ako dinala. Gagawa ako ng karpintero ngayon. Paano makuha? Ang pagkakataong ito lang. Uy, Tio. Naalala ko sabi mo, nakatid ka na ba sa team? Bakit ka bumalik? Oh, Tianyu. Ganito kasi yun. Alam ko na yan. Hindi pa tapos ang buwang ito. Siya manganak na. Gusto niyang umutang para pambili ng karne. Ay, kasalanan ko ito. Ay. Uy, Tio, ang aming pangkat ngayon, kumusta na? Mabuti naman, lahat tayo ay masigasig. May miyembro ba tayo sa trip? Yung sobrang masipag? Oh, meron. Halimbawa, yung matandang lawang, si Xiao, sila ay napakasipag talaga. Sila ang maaga. Sila ang huli. Ay, sila rin ang may pinakamaraming huli. Si Alan Corina ng production team. Sila ay lahat masigasig. Isa ay katumbas ng dalawa. Sige na, Tio. Tulungan mo ako, lahat na lang. Magpulong tayo dito, ha? Oh, sige. Pupunta na ako agad. Ayos, sige. Uy, lalong lumalaki ang pangangailangan ngayon. Nandito na ang Guanhailu sa siyudad. Mukhang kailangan kong ayusin ng maayos. Sistema ng pangisdaan. Ngayon, tinawag ko kayong lahat para ibigay ang inyong sahod. Sa unang buwan. Ugas na ang bonus at dividendo. Sige, ang perang ito, handa na ako para sa inyo. Kumuha ng pera, magparehistro na. Kuha pera sa nanay ko po. Ang aking tiyuhin ay may premyo. Tita Quillian. Lolo Wang, Lolo Lee, bonus, 3 pilat lang po. Ang iba naman ay isang tel. Ang 3 tael ay napakarami pala. Ang pangalawang tito ko ang si Kapitan. Malaki ang bag niya. Malaki bonus, karapat dapat. Alam ninyo, si Tita Quillian at Lolo Lee. Bakit kaya napakalaki ng bonus nila? Kasi mas marami trabaho, mas marami kuha. Masipag, marami gawain, mas mabisa. May patakaran tayo dito. Mas marami kang ginagawa, mas malaki rin ang bonus mo. Kaya mas maliit ang bonus. At posibleng wala ka nang makuha. May tanong ka ba? Walang problema. Walang problema po. Lolo Lee, Tita Quillian. Lumalaki na ang view deck natin. Masyado na akong abala dito. Ako at asawa ko lang. Hindi sapat iyon. Kaya simula ngayon, kayo na ang 2 vice-kapitan. Tulungan sila sa Guanhailu. Kailangan din sumunod kayo sa kanila. Naintindihan nyo ba? Naintindihan na po. Naging kapitan pa kami. Tianyu sipag ni na lolo at tita. Nakikita namin iyon. Wala kaming reklamo. Oo nga, tama yan, Tianyu. Magandang balita ito. Lahat kami ay nagtitiwala sa iyo. Sige, Tianyu. Huwag kang mag-alala. Hindi kita bibigoin po. Sige, kapag natapos na bahay namin, may handaan pa. Pumunta kayong lahat para kumain doon. Sige, kunin na natin pera. Tara na, tara. Kukunin na natin ang pera. Tara. Napakasigla ng mga paputok. Tama ba? Oo. Huwag mag-alala. Gagawin ko ito para sa iyong ina ang magandang buhay. Asawa ko. Hindi ako nag-alinlangan. Oo, sige. 1 o 2. 2 onsa pa. Tianyu, huwag ka nang matulog. Bumangon ka na agad, ina ni Tianyu. Hayaan mo akong magpahinga saglit po. Aba, araw na sa puwet mo.
Hindi natulog. Bumangon ka na agad. Pupunta ako ngayon. Ina, hayaan mo siyang matulog. Kahapon siya... Pagod na ako. Hindi pwede iyan. Nandito ang mga tao ngayon. Hinihintay tayo. Tianyo, bumangon ka na agad. Bilisan mo. Sige. Ina, babangon na ako agad. Ay, Yina. Suot mo na ang tuwalya. Yinhua, naglagay ka ng oil. Ay, asawa ko. Suot mo itong bagong damit. Ang ganda naman. Maganda ito. Isuot mo. Itong panlabas na damit na ito, pero gawa ng asawa mo yan. Talaga ba? Ito'y ginawa mo para sa akin. Siyempre naman, hindi ko gagawin iyon. Gagawin ko ba para sa tito? Halika, aayusin ko ang damit mo. 3 kaming bago ngayon. Uwi na tayo. Mabuti ka talaga, asawa ko. Dapat lang. Ang ganitong araw. Napakaganda talaga ah. Uy, Anong problema mo, mahal? Nagpalit damit asawa mo na po. Hindi mo na siya makilala? Anak, ang suot mo ngayon na ganyan. Patingnan ng asawa mo. Anong problema? Nako. Naligaw ko sa panoorin ang Sakura. Pinaglalaruan ko lang siya. Tianyu, hindi ka ba tapos? Naghihintay ang mga tao sa bagong bahay. Tiyong pangalawa, asawa ko, ina ko, mauna na kayo doon. Si Huang at Hei, naghihintay pa sila sa akin. Sige. Kaya kaming 3 umalis na po. Sige, Sige, mauna kayo. Tianyu, binabati kita, bagong bahay ka na. Wala ka sa bagong bahay. Nakadamit kang parang isang ginto, tanawing dagat. Ano kailangan? Ikaw talaga, ang naging gabay ko. Wala ka, wala ako ngayon. Pumunta ako rito para yayain ka. Bahay ko. Uy, yang bagong bahay mo, siguradong pupunta ako doon. Uy, pero may sasabihin pa ako sa iyo. Gustong bili mo noon sa lungsod. Naalala mo pa ba? Tandaan mo, ang ganda ng negosyo. Sobrang sikat ng benta. Naku, alam mo ba ang kinita ko? 320, Dagdagan ng 0 sa dulo. 3,200. Eksaktong 3,200. Alam mo ba? Itong 3,200 na pila. Pero kita ko sa view deck. Bitaw ka muna. Ay, hindi lang ako. Sobrang natuwa. Diba? Hoy, hoy. Nasaan na kayong lahat? Nandito kayo pala. Ginoong Huang. Balita ko yung bagong bahay mo. Tapos na po. Hey! Eksakto nga. Kaya itong regalo ko, talagang sakto sa oras. Naku. Narinig ng probinsya ang achievements mo at labis kanilang pinupuri. Talagang wala kang balak na pumunta. Trabaho tayo. Maaari bang itanong, kapatid, bakit maglingkod para sa lahat ng tao? Mabuting buhay. Kapatid na hari, tingnan ang mga mamamayan natin ngayon, pati na ang mga bata. Lahat na mukha'y may ngiti. Hindi ba iyon ang hinihiling mo? Kahit hindi ako opisyal, gusto kong manatili sa bukid. Patuloy nating laban kasama ang bayan. Kapatid na hari, hinahangaan kita. Ayaw kong maging opisyal ng gobyerno. Manatili na tayo sa bundok. Sige, kung gano'n na nga. Ikaw na ang bantayan mo ang silid na ito. Kung ganon, muli ko kayong inaanyayahan na dumalo. Aking housewarming po. Sige. Halina,